Hello guys. So, good afternoon again. So, ito na po yung part 2 sa pag-interview natin kay Ma'am bilang isang US teacher. So, nang tanong ko guys. So, Ma'am, sa transportasyon, tapos may own car ka, ano bang mas matipid, yung mag-Uber ka o mas maganda yung may own car ka? Siyempre, yung may sarili mo ka, ikaw na sasakyan. Kasi, halimbawa, pag nag-Uber ka, $11 to $13 yung papunta sa school. So, everyday, mga magkano yung mga $23 to $24 everyday mo, times mo about 20 days. Hindi, per day lang. 23 to, lagay natin, $24 per day. $24 per day. Di 2 linggo yun. Tapos, i-compare mo sa may own car ka, sa gasolina, sa magastos mo sa isang linggo. Pag nagpagas ka naman, magkano lang ang gasolina sa isang linggo? Ikaw nagpagas. Magpagas kami 40 sa isang linggo, $40. So, hindi naman maubos yung halimbawa, school to bahay lang, hindi mauubos yung $40 mo. Siguro mga 20 or 30. Mataas na yung 30. Kung home to school lang. For 1 week na yun. For 1 week na yun. So, 30. I-compare mo sa Uber mo, $24 a day. Times 5. Yun. Mas malaki talaga. Mas maganda talaga. Pero yung pag may sarili ka namang sasakyan, may monthly dues ka. Diba? May insurance kang babayaran. Mga around $300 yung monthly nung insurance. Tapos yung monthly payment mo sa car, 300 to 500. Depende sa kung anong car yung kukunin mo. Tapos mas makaka-less ka pag may sarili kang car. Kasi makakapunta ka sa kung saan mo gustong puntahan. Anytime. Anytime. Yes. Mas pag ako talaga mas maganda pag nasa US ka. Explore the view is kaya bibili ka na kukuha ka na sa sasakyan. Hindi naman bibili. Hulugan. Pwede hulugan. Oo, tsaka para maikot mo baby. yung buong, hindi naman buo. Buong Florida. Madami kang explore. Oh, yes. Especially pag may bata, 'di ba, tulad dati, wala kaming sasakyan pa. Yung ibang Uber nag-require ng car seat. Yes. Hindi naman pwedeng bitbitin mo yung car seat pag aalis tayo, 'di ba? So hassle siya. Mas maganda may own car ka talaga. So ano mo 'yun? Kahit na pagdating mo dito, kahit wala muna, mag-Uber ka muna, pero pag-ipunan mo yung pambili down payment lang. Oh. So, tapos na tayo. Sa una talaga mahirap. Kasi malaki yung down payment din eh. Pangalawang tanong kay Ma'am, so kamusta pala yung papers work mo dito sa US against sa Philippines? Papers works ng school. Paperworks, yeah. Yung paperworks, wala naman kasing paperworks talaga dito eh. Walang mga report, walang mga sa grades, walang mga grading sheets, wala lahat. Ang napakalayo ng difference sa Philippines tsaka dito sa US. Kasi sa US, ang document lang na gagawin namin ay yung card lang. Yung card naman matatapos mo in 10 minutes kasi ilang subjects lang kami. Tapos yung grades, nasa computer lang. So, encode ka lang. Yung wala kahirap-hirap, madali lang talaga siya. Tapos walang mga urgent reports, ganun. So, magaan talaga. Wala kang dadaling mga paperwork pag uwi mo, ganun. Walang mga coordinatorship, walang ganun. Turo ka lang talaga gawa ng grades. Prepare ng lesson, ganun. So guys, ito po yung part 2 ng pag-interview natin. Mahaba to guys, so magsubaybay na lang kayo kasi kinokontrol namin yung oras kasi ipopost namin to hanggang 5 minutes lang kami. So tingnan nyo na lang, sunod-sunod po ito. Part 2 na to, part 2. Abangan nyo na yung part 3. Thank you guys.